humanitarian consideration dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa. Sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? We call ourselves as Duterte 7. Duterte 7. Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Senator Aimee Marcos, and the two Villar. Pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, wala naman kaming nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is malago. Wala man akong hiningi. Wala man rin pinarami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung gano'n, di ba? Kung halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos ayaman ng incumbent senator, yung kung ano yung hawak ko, I suppose yung pa rin ang hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in-offer sa akin dahil that's my understanding. Sir, last na lang. So si Marcoleta nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang hinihingi niya and I presume na napangako na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time na bago kayo mag-commit with SPGs, may hiling ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala kaming his stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Sa impeachment, sir, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi niyo ho ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Mag-usap pa kami. Titingnan namin. Baka sabihin nyo, insisting naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Hiningi na namin yan noon, di ba? Pero one thing I can assure you is that ako from my personal na paniniwala ko ito, that since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives
is willing to be bound by the actions of their predecessors, yung House of Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be to bind themselves to whatever actions that were took place during the previous Congress? You can expect me also to raise this question sa floor once the 20th Congress convenes. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanungin rin natin yung Senate of the 28th Congress kung are they willing to be bound by the actions of the previous previous Senate of the 19th Congress. So Senator, ibig sabihin, bago kayo mag-decide kung i-dismiss or hindi, paano po yung scenario, kailangan po bang magbotohan kung sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Dapat it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the impeachment court. By the Senate. So paano We are ibig talking sabihin? about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung para ano ba? Yan ang i-raise ninyo? 7? Solid 7? I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong Senate of the 28th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 19th Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi nga ho ba proof na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial, yung pong pag-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila may order kayo sa kanila eh. Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution, yung pong articles, and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial, sir? Paano? Ibang na nga composition rin ng Senate na 28th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga para ma-settle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi nyo napag-usapan yan ni ST? Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yan, personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kung halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko ring tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress dahil nga iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Sa pagka-delay po. Nababahala sila? Bakit sila nababahala? Ano yung kinabahala nila? Kinabahala nila na na-delay. There's no cause for panic. There's no cause for panic.
So sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. But it has to be taken up on the floor para everything is official. And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulong. Yes. Oh. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo ma-approve yung resolution na yun? Wala lang. It's expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, reconciliation, if you want it to be also a factor, and also humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at na nagbigay na nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na siya magpa-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa para naman dating Pangulo ng Pilipinas yun eh. So, while pending yung case sa ICC, gusto nyo mapauwi siya? Yes. Oo. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. May concern yung mga victims kasi daw ma-impluwensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety o security. Ano na matatakot na hindi naman presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang presidente ngayon at yan ay kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Influensya. Sinong influensyahan ni Pangulong Duterte? Hirap na ngayon tao, butot balat na nga kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, pardon my saying, is he dying? Kasi po, nagbigay ng will. Sa pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, hanggang speculation lang tayo as to his present health status, pero yun nga, sabi naman ni Ma'am VP. ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, di ba? Na siya nagsabi doon na butot balat na daw. At payat. So, meaning, he's not in good health. And considering his age, very advanced na yon, 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, balikan ko lang yun doon sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator J.V. Ejercito, mukhang kasama rin yung dalawang senators from the opposition bloc or from the other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan. Do you feel comfortable na kasama sila in the majority, considering yung differences ng ninyo ideologically sa kanila? I don't know. Anong magiging kuan yan? Anong magiging set up niyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority not because of them, but because of the leadership of Senate President Jesus Escudero. Missing sa Bongeros lang po ako. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanila, yung mga privileged information po, Ano yun? communications? Yung pong mga pinangalanan, particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon.
ayaw talaga yan, ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? One of the, yung, hindi yan napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalo up natin sa ADG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo, Jo? Nag-close na. May We committee have report. already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victims. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na si Lasso, sino yun, Jo? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yan sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato, police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero sa tingin niyo, sir, ano to? Credible yung whistleblower? Kasi ang dami niyang pangalang minention. May celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. Sir,
Sir, sorry. Sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since ilang panukala na po yung final ng mga kapwa niyo senador, either seeking to strictly regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Aside from doon mga missing sa Bungiros, no? Na dahil nga yun, sa online pa rin yun nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay, nagpakamatay dahil wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil na-hook sa online gambling. So, alam natin, yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. So not enough yung stricter regulation, sir? Ah? Not enough yung stricter regulation? Not enough. Kasi alam mo, Filipinos are very, yung ingenuity ng Filipinos to go around the bush ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong magandang solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa isabong investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir. Baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. During the Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kasi sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. Hindi na-establish siya Hindi na-establish sa Senate hearing, sir, yung connection ni Atong. Hindi na-establish. Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because walang ang direct evidence. Pero ngayon, na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Don Patidungan, din pupwede nilang ma-file yun.